Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Wednesday, September 9, 2015. 0909-2015. Muling sumasagot ng programang Radyo Vision sa media ng bayan. Sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, ako po si Alan Alianigue. Good morning, Ka-Alan. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kaming muli sa susunod na isang oras na paghatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia. At siyempre, mamaya sa PTV Studios, makakasama naman natin si Miss Ara Perez sa maghatid po ng mga mainit na balita mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tayo po ay napapanood sa PTV Channel 4, IBC Channel 13 at online po sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-9. At siyempre tayo ay napapakinggan din sa www.pbs.gov.ph. Ang gagawin nyo lang po pag nagbukas na yung pahina na yan o yung page na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan at makukuha nyo na ang aming live audio streaming sa ang panig ng mundo man ho kayo naroroon. At Ka-Alan, kahapon o kagabi, talagang grabe yung na-experience ng ating mga motorista dito sa Metro Manila. Nako, makaka-relate ako ng gusto dyan. Sige nga, ito mga sabi niyo experience mo, Ka-Alan. Okay. Hindi, marami tayong mga kababayan na talaga namang inumaga, inabot ng hating gabi, inumaga sa mga kalye. Dahil ho doon sa mga thunderstorms, nagkaroon ng mga matinding mga pagulan in most parts of Metro Manila na naging dahilan ng mga flash floods. At siyempre, pag nagkaroon ng mga flash floods, yung mga sasakyan, gaano man katatag yung mga yan, hindi naman makakadaan sa mga baha. Kung halimbawang hanggang hita na o hanggang tuhod yung baha, yung kung ordinaryong kotse o mga light vehicles, talagang hindi sasabak yung mga yan. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakabuhol-buhol ng traffic in most parts of Metro Manila. O, isi-share ko yung naging experience ko. Yan. Umalis ako ng Intramuros kagabi, bandang alas 9 ng umaga, pagkatapos ko magturo doon sa isang paaralan dyan sa Intramuros. Alas 9 ng gabi. At dinaanan ko yung wife ko sa may sa Sukat, Parañaque. Yes. Yan. At ang nangyari, dumating ako ng Sukat ng bandang alas 12:30, alas 12:40 ng umaga. Yon. So pagkatapos nagapunan lang sandali sa isang fast food, dumating ako ng bahay ng alas 2 ng madaling araw. Kanina. Alas 2 ng madaling araw. Kanina lang. At buti nakarating ka dito sa ating show ngayong umaga. Nakatulog ako ng konti. Gumising ako ng alas 4. Oo, nakakalungkot naman na yung marami o big portion ng ating oras ay nakakasaya sa ganitong traffic. At lalo na kapag umuulan, sabi nga nila, kung gusto mo raw magkaroon talaga ng matinding traffic, i-combine mo ang ulan at rush hour. Yun ang mabigat. Pero mabuti na lang, panauhin natin ngayong umaga ang Metropolitan Manila Development Authority para sagutin yung mga katanungan tungkol sa trapikong nararanasan natin dito sa Metro Manila. And of course, alamin din MMDA ang kanila pong mga paghahanda tungkol dito sa APEC Summit. Isa sila sa mga lead agencies actually na in charge sa mga preparations para sa APEC. Ngayong lalo na yung dito gaganapin sa Metro Manila area. Okay, at sa punto pong ito ang oras natin base sa Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin na po natin ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision.
Pangulong Aquino hindi pa rin sumusuko kay Senadora Grace Poe para maging katandem ni Mar Rojas sa 2016 national elections. Pangulong Aquino hindi siya nakatutok sa eleksyon kundi sa mga hakbang natitiyak sa pambansang kabutihan katulad ng pagsasaayos ng masikip na daloy ng trapiko. Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle pinulong ang mga tatakbo at posibleng tatakbo sa pagkapresidente sa halalan 2016. Department of Energy tiniyak na sapat ang supply ng kuryente hanggang 2016 sa harap ng banta ng El Nino. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na ang kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Alan at Vivienne. Magandang umaga, Pilipinas. Oras na po para gumising at tunghaya ng mga balitang hatid ng media ng bayan. Una po sa ating mga balita, hindi pa rin sumusuko si Pangulo kay Senadora Grace Poe para maging katandem ni Mar Rojas sa 2016 national elections. Binigyan naman ng Pangulo si Rojas ng kalayaang pumili kung sino ang gusto niyang makatambal sa darating na eleksyon. Balitaan mo kami, Elena Luna. Ipinauubaya ni Pangulong Aquino kay DILG Secretary Mar Rojas ang kalayaan na pumili ng makakatambal sa 2016 elections. Sinabi ito ni Pangulong Aquino na siyang chairman ng Partido Liberal sa forum ng Inquirer Multimedia. He has the right to choose whom he thinks should be his partner. And I think the whole party will recognize that, okay, may consensus tayo on who our standard bearer will be. And then once that is decided, then he should be given the reins to run the campaign. Ibinunyag ng Pangulo na mas pinili niyang i-endorsong sunod na lider ng bansa si Rojas imbes na kay Poe dahil sa mas mahabang karanasan ni Rojas. Pero hindi pa rin daw sumusuko ang Pangulo kay Senator Poe para maging katandem ni Rojas. Until the end of the filing period, I don't think we're giving up. Iba pa rin yung we get united. Kung si Congresswoman Leni Robredo naman daw ang mapili, kakausapin muna ng Pangulo ang biyuda ng pumanaw na si DILG Secretary Jesse Robredo bago ito ihayag sa publiko. Marami nang sinacrifice si Leni, no? Palagay ko the least I owe it to her. We'll have to have, if Mar decides it's Leni, then we talk to Leni before we tell anybody else. Imbis naman na dagdagan pa namin yung pressure kay Leni, no, at this point in time. Samantala, plano ng Pangulo na kausapin si Davao City Mayor Rodrigo Duterte matapos ihayag ng mayor na wala na siyang balak tumakbong presidente sa eleksyon. He has endorsed me in my various endeavors into national politics. So, yung parang I think I'd better reserve some comments lest we haven't really talked. Can we get him on board really fully in Secretary Mar's campaign or not? So I might be premature in saying anything at this point in time. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Iginiit ni Pangulong Aquino na hindi siya nakatutok sa eleksyon, kundi sa mga hakbang na titiyak sa pambansang kabutihan, katulad ng pagsasaayos sa masikip na daloy ng trapiko. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Binigyan diin ni Pangulo Aquino na isa sa magiging legacy ng kanyang pamunuan ang pagbibigay tuon sa isinasaadang saligang batas ng pagsasaayos ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Philippine Daily Inquirer kung saan sa unang pagkakataon sinagot ang umano'y pagkakilala sa kanya bilang hard-headed o matigas ang ulo. Pero git ng Pangulo naninindigan lamang anya siya sa mga hakbang na titiyak sa pambansang kabutihan. Pag yung may advocate sa labas na sticks to their point, di ba? Parang pinupuri. Pag ako hard-headed, ano ba pinagkaiba? Pwede bang, kunyari, itong araw na sabihin ko, puti ito, bukas itim. Susunod na araw, gray. Pupurihin kaya ako nun wow, okay, itong tao ito, pabago-bago ng isip kada araw. So pag meron dapat ipaglaban, paniwala ko, talaga isagad natin ipaglalaban. Pwede naman ako nag-join ng bandwagon o tsaka na muna yung BBL. Pero naniniwala ba akong pagde-delay ng BBL, makakatulong kanino man? Dahil hindi itinatadhana ang panibagong termino sa Pangulo, hindi siya nakatutok sa eleksyon, kundi sa mas malaking pangangailangan katulad ng kahandaan sa epekto ng El Nino, pagpasa ng BBL at rationalization sa fiscal incentive. Habang isinasaayos na rin anyang isa pang problema ang masikip na daloy ng trapiko. Yung kinaganda nitong saligang batas natin ngayon, hindi nakatutok yung presidente sa re-election dahil walang re-election. So yung mabigat na desisyon na baka unpopular sa ngayon,
kung tama, magiging popular rin down the line. Sasangayunan na nakakarami dahil yun ang talagang tamang solusyon. So, para makaabot doon, kung kailangan hard-headed, paninindig ako na siguro yung pagiging hard-headed. Isa rin anya ang taong 2013 ang pinakamaraming hamon sa kanyang liderato at sa mga Pilipino rin. Nagbukas ang taon sa Zamboanga Siege na sinundan ng malakas na lindol sa Bohol. Lawak na pinsala ni Super Typhoon Yolanda, pero ang patuloy na suportaan niya ng taong bayan ang nananatili niyang lakas sa pagganap sa tungkulin. Inihalin tulad pa nito sa isang lumang awitin ang suporta ng kanyang mga boss. What would be the soundtrack of your 5 years in office so far? You were asked. Siyempre yung pisa, si Dante Blues. Pero in a sense, hindi ko alam kung paano si segue yung impossible dream na medyo naging possible. I'm listening to this song by a singer called named Elian Elias. No, she's Brazilian, and it's an old song. The more I see you, and I guess in a sense that captures what I really believe. No? Yung parating ko sinasabi, basta nandiyan kayo sa likod ko, wala imposible. Referring to my bosses. And to this day, I still subscribe to that. No? Yung, kung nagkaroon ako ng tapang labanan kung sino kailangan labanan, dahil naniniwala ako at the end of the day, no, kasangga ko, kung di man lahat, nakakarami sa ating mga kababayan. Kaya kalaban natin dito o sa labas ng bansa. So, I'm trying to find that song that says, basta nandiyan kayo, basta kahalubilo kayo, basta kasama kayo, yung pangarap nyo at pangarap ko, kaya natin maabot lahat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Pinulong ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga tatakbo sa pagka-presidente na sina Vice President Jejomar Binay, DILG Secretary Mar Rojas at Senador Grace Poe sa pamamagitan ng isang prayer service. Hindi umano na pag-usapan ang mga iba't ibang isyong politikal. Sa halip, tinalakay nila ang ilang mga problemang kinahaharap ng bansa. Ang naturang prayer service ay inorganisa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Kasunod nito, balak ng PPCRV na mag-organisa ng isa pang pulong sa pagitan ni Tagle at mga naghahanda na kumandidato sa 2016 national elections. Isang signature campaign naman po ang inilunsad para himukin si Camarines Sur Representative Leni Robredo na tumakbo bilang vice-presidente sa 2016. Inorganisa ang nasabing kampanya ng isang civil society group kasama ang Urban Poor Seco Compound sa Tondo, Maynila. Dumalo rin sa nasabing launch si dating Congressman Erin Tanyada na nagsusulong ng pagtakbo ni Robredo bilang running mate ni DILG Secretary Mar Rojas sa 2016 national elections. Hindi umano tatakbo sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa 2016 national elections. Ito ang pinal na desisyon ng alkalde na kanyang inanunsyo noong Lunes sa Grand Menseng Hotel sa Davao. Dahil dito, mga taga-suporta ni Duterte nadismaya. Balitaan mo kami, Peng Alinyo ng Radyo ng Bayan, Davao. Hindi matanggap ng Pangulo ng Duterte for President Movement 2016 Barangay Captain Mar Masanggid ang pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na hindi ito tatakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Hindi pa rin wala ng pag-asa na mahikayat pa rin ang alkaldeng tumakbo sa Mayo 2016 pagkapangulo. Anya marami sa kanyang mga supporters, hindi lamang mga taga Mindanao maging taga Luzon at Visayas ang nagulat at nagiiyak na malamang hindi natatakbo pagkapangulo si Duterte. Hindi naman daw sila titigil sa pagkumbinse kay Duterte hanggang sa huling araw ng Setyembre o bago mag-file ng kandidatura ang mga kandidato. And to all persons who are interested in my career as a politician, I would like to categorically state now and also the agony of waiting for those who believe in me na hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. At in 2016, may usapan kami ni Inday pero hindi pa buo, Inday Sara.
I will ask her to run for the mayorship. In 2016, I will retire from public life for good. Na ikinagulat naman ng lahat ng mga supporters nito na ilan sa mga ito ay napaiyak na lamang at nalulungkot sa desisyon ng alkalde. Halos isang oras naghintay ang mga miyembro ng media at kanya-kanya ng kolasyon na ang ihahayag ni Duterte ay ang pagtakbo nito o kaya ay ibang isyong negatibo na ibinabato sa kanya at nabigla ang lahat ng inanunsyo ni Duterte na titigil na ito sa 2016 for good. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao. Yan na muna ang ating mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes na po makalipas ang alas 6 ng umaga ngayong Wednesday, September 9, 2015. Nice din nating banggitin nga pala, mga kaibigan, na kasabay hong napapanood ang ating programang ito sa IBC Channel 13. So magkasabay na PTV, IBC at syempre PBS Radyo ng Bayan nationwide. At sa puntong ito, narito na ang unang sigwanda ng ating mga provincial reports. Bayan Patrol Report! Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Iloilo. Nariyan si Paul Tarosa. Paul, magandang umaga. Konektado ka. Umaga kasamang Vivian at SM Alan. Sa loob ng 8 buwan ngayong taong 2015, nakakumpiska ng mahigit 35 milyong pisong halaga ng illegal na droga Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 at Police Regional Office 6 sa buong Kanluran, Visayas. Ito ay patay sa datos ng National Drug Information System mula Enero hanggang Agosto. Ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska resulta ng 400 operasyon kontra droga. Sa 400 operasyon, 700 katao ang naaresto at nasampahan ng 900 at 63 kaso sa korte. Ayon kay PDEA Regional Director for Ledesma, patuloy na kampanya ng dalawang law enforcement agency kontra droga sa matatagumpay na operasyon. Pero para sa opisyal, hindi pa tapos ang trabaho dahil marami pa rin ang mga drug personalities na patuloy sa illegal na aktibidad. Para sa Radio Vision, po ng DYLL Radio ng Bayan, Iloilo Media ng Bayan. Maraming salamat, Paul Tarosa. Mga kaibigan, mula sa Iloilo, punta naman tayo diyan po sa Tayug, Pangasinan. Narito naman ang report ni Leslie Hemino. Leslie, good morning! Yes, maraming salamat, Sir Alan, Ma'am Vivian. Determinado ang Pangasinan Provincial Police Office na maaresto ang top 10 na drug personalities na nakalista sa lahat ng bayan sa lalawigan. Ito'y muling inulit ni Police Senior Superintendent Rolly Saltat sa turnover ceremony ng mga bagong patrol cars sa 44 na police station sa lalawigan. Ayon kay Saltat, ang mga police units ay abala sa paghahanap sa mga taong mayroong warrant of arrest sa pagpapatupad sa Uplan, Lambat, Sibat ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police. Kanyang inihayag na nire-review ng kanyang tanggapan ng weekly comparative accomplishment reports ng bawat police stations upang matukoy kung ang isang istasyon ay maayos ang performance. Ayon pa sa Police Director, kapag ang hepe ay hindi magandang performance, ay bibigyan ng babala upang ma-improve ang crime solution efficiency at tatanungin ang remedy sa aksyon. Kapag hindi pa rin umayos sa 3 pagkakataon na ibinigay, ang hepe ay tatanggalin at i-re-reassign sa ibang lugar. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hemino ng DWRS Tayug, Pangasinan, Media ng Bayan. Thank you so much, Leslie Hemino, mula sa Radyo ng Bayan, Tayug, Pangasinan. Pumunta naman tayo sa ng Bayan, Tabuk. Nariyan po si Hazel Gupay. Hazel, at konektado ka. Maraming salamat at magandang umaga. Mahigit 558 million pesos ang production loss ng Tabuk City makaraang nasira ang irigasyon dahil kay Bagyo Ineng. Ayon kay City Agricultural Officer Gilbert Kawi Sr., maapektuhan ang production target ng Tabuk City na tinaguri ang rice granary ng Rehiong Cordillera. Aabot sa mahigit 6,000 hektarya ang pinapatubigan ng NIA Upper Chico Irrigation System. Bawat hektarya ay nakakapag-produce ng 120 kabans. Idinagdag ni Kawis na dahil sa pagbaba ng rice production, maapektuhan ang contribution ng rice supply sa bansa. Dahil dito, inihahanda ng Office on Agricultural Services ang clustering ng mga magsasaka para malaman kung ano ang mga alternatibong itatanim na angkop sa
Una nang sinabi ng NIA na 3 hanggang 4 na buwan ang irrigation stoppage. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabuk City, Kalinga Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. Mga kaibigan, meron ho tayong 20 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Bibigyan ko na ang isang text message mula sa ating taga-subaybay. Yes, okay. Sabi niya rito, magandang umaga. Ako po ay isa sa milyong-milyong tagapakinig ng inyong programa at nais ko pong batiin ang aking kaibigan na si Ronnie Tan. Salamat po, God bless. Ako nga pala si Gary ng Libis, Talisay, Caloocan City. Okay, dito naman sa akin, good day, Ate Vivian, ang saya ng fiesta Eastern Samar. Oy, happy fiesta po. Katatapos lang kahapon ang handaan at kainan ng mga bisita. Iba ang fiesta sa probinsya. Totoo po yan. Nakikita lahat ng mga magkakamag-anak. Ngayon uwi na kami sa Maynila. Mula po yan kay Jessa Ador ng Cavite. Good morning po. Kami po ay nagpapasalamat kay Pangulong Pinoy sa pagtitiwala ng kakayahan. Aming Congressman Mel Senen Sarmiento bilang DILG Secretary. Maraming salamat po, Pangulo, mula kay Dora Dorin Karen from Calbayog City, Samar. At good morning po, Kaalan at magandang Vivian. Ang sarap magkape pag makita ko kayo sa umaga. At kay gandang manood sa totoo ninyong mga pagbabalita. Pakibati po ng Advanced Happy Fiesta ang lungsod ng Lingasad, Polanco, Zamboanga del Norte. Bukas galing kay Biliran ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Salamat po and Happy Fiesta! At sa oras na 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Jessie Basco. Jessie, magandang umaga. Magandang umaga rin sa inyo, Ka Vivian at Ka Alan. At syempre po sa ating mga manonood, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy po ang pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito pa rin po yan sa may Palawan area. Kasama ang Visayas, ganun din itong Mindanao. So magdadala po ito ng mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Lalong-lalo na dito po yan sa may area ng Visayas. Kasama po ng itong Caraga at ang northern Mindanao. Ganun din dito po yan sa may probinsya ng Palawan. Dito naman sa nalalabing bahagi, kasama po ang Metro Manila. Asahan po natin yung fair weather condition maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkilat pagkulong. Kagabi marami po ang naipit sa traffic dahil sa matinding buhos ng ulan. Ang ilan pa nga ay inabot ng halos 3 oras sa kalsada. Paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, yung mga pag-ulan kagabi ay sanhi po ng mga thunderstorms o yung pagkidlat pagkulog. Ang init ng panahon magmula umaga hanggang tanghali ay mahalagang sangka para mabuo po yung mga thunderstorms cloud. Ang mga pag-ulan dulot nito ay nasa pagitan po yan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kaugnay naman po sa habagat, sa ngayon patuloy pa rin po ang pag-iral nito, no? At hatid pa rin ito ang mga pag-ulan dito po yan sa may malaking bahagi ng ating bansa. Anya ni Mr. Mendoza, kadalasan ang termination po ng habagat ay sa buwan ng Oktubre gaya ang naranasan natin last year. So matapos po ang paghina o yung termination ng hanging habagat, ay iiral naman po yung easterlies o yung hangin mula dito yan sa may silangan bago ang pag-iral po ng northeast monsoon o yung hanging amihan. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUST. Ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco, Media ng Bayan. Salamat, Jessie Basco. Samantala mga kaibigan, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Patuloy po ang pagtaas ng dolyar kontra piso at ang palitan po ay nagsara sa 46 pesos and 91 centavos kada dolyar. Ito po ang pinakamataas sa loob ng 5 taon at ang yen po ay sa 39 centavos, pound 71 pesos and 66 centavos, Australian dollars 32 pesos and 45 centavos, Real 12 pesos and 51 centavos, Euro 52 pesos and 40 centavos, at Canadian dollar 35 pesos and 26 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bibs, humahabol lang dito, nagpapabate ang tribong Kurayag. Kurayag family, magandang umaga po sa inyo lahat mula
kay Jemar Corayag, dyan po sa Sibagat, Agusan del Sur. Huwag kayong kakalas dyan, maya-maya, babalik ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Kaibigan, dito pa rin sa Radyo Vision sa Media ng Bayan. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, 6:27 and 49 seconds. At sa bahaging ito ng ating paglilingkod bayan, mga kaibigan, makakasama na natin ang ating bisita mula po sa Metro Manila Development Authority. Malalaman natin ang mga paghahanda ng MMDA, kaugnay pa rin ang paparating na APEC Summit. Naku, napakalaking international summit dito gaganapin sa Pilipinas, di ba? Partikular dyan sa area ng Philippine International Convention Center, yung mga leaders ng iba't ibang economy. At siyempre, pag nagdatingan ng mga yan, nariyan ang security preparation, ang traffic management at iba pang mga bagay. Vibs, pakipakilala mo na ang ating bisita ngayong umaga nito. Yes, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, si Yusek Corazon Jimenez. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga sa iyo, Vivian, at saka kay Alan. It's good to be back here dito sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Ma'am, can you please tell us, nasaan na po ba tayo sa ating preparations dito po sa upcoming APEC Summit? Itong preparasyon po natin mula pa last year, kasama na po ang MMDA sa lahat ng ginagawa tungkol sa ating mga APEC meetings in the different areas ng ating pong bansa. Kung nasaan po yung APEC meeting, nandun po ang MMDA because we're very much part po ng traffic management at saka po yung tinatawag natin sa rescue. Kami po ay inaasahan din na nagsiset up kami ng command center sa bawat lugar at ito ay lagi kaming nakakomment for our very good performance. Yes, of course, of course. At ito namang para sa ating Leaders Summit sa November, yung tinatawag nating APEC Leaders Summit, pinaghahandaan na talaga namin yan at more than 2,000 personnel po ng MMDA ay talagang mini-meeting na namin at we are organizing them in accordance to their task. Ayun. At dahil nga yung mga leaders ng iba't ibang mga economies ang magtitipon-tipon dito mismo sa Metro Manila, Yusek, ma'am. Tama, Alan, at kailangan sabi na kumbaga sa 101% dapat ang ating performance dyan. At saka the successful APEC meeting nito noong 1996 na ginanap dito sa Metro Manila and other parts, kailangan mahigitan pa natin yan. Yes. Ma'am, linawin ko lang po, nabanggit po ninyo kanina na kung nasaan po yung meeting, sumusunod po yung MMDA kasi nagkaroon po ng meeting sa Iloilo, for instance, and then sa Cebu po ngayon, and then Pampanga po before, Naroon din po ba ang MMDA to prepare and assist in the traffic po? Definitely. Well, except for Cebu, na ginaganap ngayon, lilipat naman sa Iloilo. Pero sa Iloilo, kami ay pupunta, pati yung aming traffic management. Kasi ang nangyayari, kung ano po yung napag-uusapan sa joint meeting, doon ho talaga pumapasok ang MMDA. Pero kami po ay lagi namang handa, pati ang aming equipment dala-dala namin. So that explains kung bakit nga, kasi may mga reactions tayo, Vibs, na natatanggap through text messages. Uy, may mga nakikita kaming mga sasakyan o personnel ng MMDA dito sa Iloilo. Ganon. That's part of the task na kumbaga naiatang sa balikat ng MMDA kapag merong mga ganong kasensitive na mga pagpupulong doon sa mga areas na yun. Tama yan, Alan. And in fact, me as the GM, kailangan pupuntahan ko bawat lugar din. Because I wanted to make sure ang aming pong mga personnel ay nasa tamang accommodation din. At pangalawa, sila po ay ang kanilang kalusugan kailangan makita namin. Dahil ngayon, mantakay nyo, mula Cebu, Iloilo, Cebu, back to Right. Ito po ay 2 buwan silang nawawala sa MMDA.
Ma'am, ano po yung assessment ninyo? No? Base po dito sa inyong mga pagbabantay, pag-assist sa Iloilo, for instance, sa Pampanga, paano po makakatulong yung mga assessment na ito dito po sa inyong paghahanda for the APEC Summit on November? Ito ho, yung aming pagpunta, no? Nakikita na ng mga ministers kasi mga ministerial meetings pa lang naman ang nangyayari. At napakamahalaga nga itong sa Cebu dahil ito yung one of the last meeting ng mga ministers. So, nakikita rin namin kung saan pa mag-i-improve, no? Ang bawat ahensya, not only MMDA, in our collaborative works, no? Kasi kanya-kanya kami ng tasking na ginawa ng ating pong sinatawag na Joint Task Force ng national. Okay. Ma'am, alimbawa, balik tayo dito sa Metro Manila. Yung mga leaders mismo ng mga iba't ibang mga economies, member countries, ang dito magpupulong sa Metro Manila. May mga nagtatanong this early, siyempre, i-relate ko na rin, ito yung dahilan kung bakit earlier na dineclare na rin ng Malacanang na walang pasok sa Metro Manila yung November 18 and 19, Kasi so base doon ang iniisip na ng iba, mukhang magkakaroon talaga ng malakihang rerouting ng mga sasakyan, halimbawa doon sa palibot ng main venue, which is the PICC CCP complex. Hindi po ba? Hindi, ito lang ho ng yung November 18 and 19 na yun kasi napakamahalaga talaga yung meeting, Alam niyo naman, yun na yung tinatawag nating ASEAN integration, So, we cannot afford na ang atin pong mga leaders ay just for to go to the meeting, but I don't see any major rerouting na mangyayari. Lalo na ngayon ang HPG talagang pinagbubuti ang trabaho nila dito sa ating EDSA, yung atin pong security measures din kailangan pag-itingin pa rin po. Kaya tinitingnan namin lahat ng ruta na yan na walang mangyayaring any casualty or any incident na magkakaroon po ng bahid sa the way we would be hosting our Leaders Summit. Ma'am, kung sakali po na itong araw po ng APEC ay magkaroon ng malakas na pag-ulan bilang November po yan, at alam niyo po na panahon po yan ng mga bagyo, are we ready for that instance? Kasi kahapon po, di po ba lumakas po yung ulan, nagkaroon po talaga ng matinding traffic. How are we preparing for that po? Kami dito sa MMDA, ang talagang making sure, lahat ng drainage na alam namin na magkakaroon po ng pagbabaha, ito na ho na yung tinitignan namin. At we're trying to finish all projects na kung saan po talaga dadaan ang atin pong mga leaders. This is kami naman po ay natutuwa. It is they will be billeted somewhere near PICC. So hindi siya magiging problema para sa amin. Ayun, so malapit lang doon sa mga hotels doon along Ross Boulevard. That's right. And nakikita ko binibilisan din ng DPWH yung Rojas Boulevard area, the beautification, tapos nakita ko nga ho yung drainage na ginagawa doon ngayon na talagang tinatapos na. Ma'am, would we know po kung kailan po yung specific date na posible pong matapos itong mga ginagawa po nating drainage rehabilitation po? Well, binibigyan na kami ng mga deadlines. It should be finished last week of October. Dapat wala na masyadong diggings na nangyayari around the area. Ayun. Last week of October, sandali na lang yun. Sandali na lang talaga. Isa't kalahating buwan na lang. Opo. Pero napakaganda naman itong ginagawa natin kasi nakikita natin na ang lahat ng ahensya ng gobyerno talagang making full effort na magkaroon tayo ng magandang meeting dito sa Metro Manila. Nabanggit po ninyo, ma'am, yung coordination with the various government agencies, and DPWH, and understand even the local government units, mahalagang coordinated din ng lahat ng efforts na ito, Yusek, di po ba? Importante po yun. Kagaya nung sa Cebu, umatin po ako ng coordination meeting na pinangunahan po ni General Mark. At dahil siya po yung head nito, itong task force for the APEC conference, nakita ko yung effort ng bawat ahensya at umattend pa nga ng meeting noon at that time, yung governor, yung mayor, at sinasabi nila na sila ay handa i-host ang isang ministerial meeting. So, nakita natin ang improvements in terms of infrastructure. Kung kulang man siguro, tuloy-tuloy naman ang pag-improve nila.
Ma'am, this early, ano po yung mga na-foresee natin na posibleng scenarios, posibleng maging challenges sa darating po na APEC Summit on November? At ano po yung mga naiisip na po natin na plans to address yung mga challenges na yun? Unang-una, nung binigyan po kami ng figure, mukhang 8,000, 8,000 delegates, foreign delegates will be coming over dito sa Metro Manila. That's naman ho tayo ng parang sabi nga sampling of how we should host nung ADB conference 2 years ago, tapos yung World Economic Forum. So sa amin parang this was a rehearsal for us for this APEC summit meeting. Ang mga challenges lang dito that we make sure the APEC leaders are safe here while they are attending the meeting. Kaya yung security, pinag-uusapan po yan. And then, paano ho ba i-escort lahat yan, At talagang pati mga sasakyan na gagamitin. To that last detail. Nasa puder, nasa balikat ng MMDA yung mga bagay. Not only MMDA, but of course, we are in tandem with PNP as far as security and safety is concerned. Tapos yung rescue na tinatawag, just in case, alam mo, we could never say, typhoons, and of course, yung earthquake na napag-usapan na natin ng matagal. Po yung amin ding tinitingnan. Okay. So for the occasion dito sa Metro Manila sa November 18, 19, more or less ilang mga traffic constables and officers ng MMDA ang i-deploy specifically for that purpose? Ang sa amin po more than 2,000 ang aming traffic enforcers. So, baka kalahati po nun talagang nandyan lang sa area na yan, in the deployment. But we are now in tandem with the HPG as far as EDSA is concerned. So, pati lokal po, napag-uusapan na rin yan, like Pasay, we have Manila, tapos ang Parañaque, na-covered po yan dahil from the airport pa lang kailangan maganda na yung ating pagtanggap sa ating mga leaders. Ma'am, meron po bang additional trainings, for instance, or seminars na ina-attendan po itong ating mga constables na ia-assign po dito sa APEC Summit? Definitely, Vivian. Kagaya nun, pinulong ko po sila, pinagbigyan ko ng panahon sila ng 3 days para mahon yung kanilang talents. Like for example, if you are a rider, kaya may mga motor na po sila for the APEC conference itself. And then meron ho kami yung photo na tinatawag, yung aming mga, kung ano yung gagamitin nila, tamang gamit, pati yung drivers niyan talagang kailangan mabigyan na ng tamang direksyon, briefing. And then of course, yung uniform, the way they would stand up, even the way they would speak. Yung bearing, importante yan. So, at this time, since dala-dala namin sila sa bawat lugar, ito na po yung talagang parang main or core personnel ng MMDA. Okay. Nakagamitan yung mga motorcycles, sasakyan, iba pa. So, may mga additional communication equipment din ba ang mga tauhan ng MMDA specifically for this purpose? Definitely the radios po para maganda ang komunikasyon nila. Yun po ang binibigay namin. Tapos, ito naman sa aming command post or command center, yung mga CCTV cameras, talagang kailangan nakakabit na yan. So, but little by little, ginagawa na po namin yan. And ito nga ho yung inaasahan sa amin, pag lumalabas kami ng Metro Manila, dala talaga namin lahat yan. At nakakabit po yung mga CCTV cameras na yan. And speaking of the CCTVs, yung binabanggit nyo, we understand na high-tech na ngayon na malinaw ang mga shots, pwedeng remote from the command post, pwedeng i-zoom in mo nga yung camera na yan, pwede na rin. Yes, this is what we call the high-definition cameras. So, pag pumupunta kayo sa MMDA, iso-zoom pati yung inyong nonal nakikita. Yun, HD. Kaya yung mga plate number, halimbawa, ng mga traffic violators, madali na ring makuha. Kasi, kunan mo yung plate number ng sasakyan na yun, maifo-focus, may zoom in, zoom out yung mga cameras from the command post. 300 meters, nakukuha pa ho yan. So, kami ay natutuwa dahil nabibigyan po tayo dyan ng budget din para matapos po natin lahat ng intersections for Metro Manila. Nasa phase 3 na kami. So, ilang phases po ba itong preparation hanggang phase 4 po yan. Wow, 75% na kumbaga ready ang well, hopefully matapos din natin yan for this year. Pero yung phase 4 next year na po yun. Pero itong ating pinagbibigyan ngayon ng panahon is the one that will be at EDSA, Rojas Boulevard area, kung saan po yung ruta
pong leaders na pupunta dito sa November. So, point of clarification lang, Yusek, bali wala naman pong streets na bawal daanan so far or areas po na hindi pwedeng daan ng ating publiko sa November 18 and 19, yung mga surrounding po PICC? Yun yung pinag-uusapan ngayon, just like what we did for the rest of the other events, no, like nung PayPal visit, di ba? Nagkaroon din ng konting rerouting lang, pero pagka nakadaan na, pwede na ulit yung parang may times lang na talagang kailangan isara. Opo. Inform nyo lang po kami and we will announce that a day at least before the actual event on November 18. That's right. Sige po, makakaasa po kayo sa amin sa MMD. At syempre, magre-request pa tayo ng ilang pang mga episode na makakasama natin kayo and if possible, the chairman ang mga opisyalis ng MMDA specifically to update our audience tungkol dito sa mga developments na ito. Okay. Ngayon, maram nagtatanong din, nung Monday, sa aspetong traffic naman, of course, ang pagtutulungan ng Highway Patrol Group ng PNP at ng mga traffic constables ng Metro Manila Development Authority with the Highway Patrol Group, kumbaga, taking the lead sa kahabaan ng EDSA, we understand na paano yon yung mga traffic constables naman ninyo na iba na dating nasa EDSA, na redeploy o nagkaroon sila ng bagong areas of assignment sa mga equally sensitive areas din. Ano pong update sa aspetong yan, GM? Opo, basically nasa 6 choke points po ang ating HPG PNP. But ang MMDA po nag-focus doon po sa C5, doon ho sa Andrews dahil napaka-traffic din doon. Napaka-traffic din dyan po at saka yung sa may Commonwealth area, Rojas Boulevard, kung saan po yung kumbaga in and out ka rin sa EDSA dyan. Yes, may nagkaroon po ng konting rerouting din po ng provincial buses, 6 to 9 a.m. So those going to the south, di ba, papuntang Laguna, Cavite, Batangas, those areas, nagkaroon ng rerouting from Pituason, nagle-left turn na po sila papuntang C5. This is napaka maganda ho yung naging epekto, pero tinitingnan din ngayon ano naman ang naging epekto sa C5, kung ito yung kinakaya. So it's a daily assessment na ginagawa, and as early as Monday nga nung afternoon, nagpulong si Secretary Almendra, si Chairman Tolentino, at si General Gonacaw para makita ho saan pa ba. These are, hindi ho namin yung mga corrective measures na yan, napaka-importante. So kahapon, nung Monday, naging parang sabi natin, ay, napakaganda. But nitong kahapon, may mga nag-report, matraffic pa rin, yung hindi yung improvement ng travel time. Kumbaga, it's still a work in progress. It's a work in progress. So kami naman pinag-aralan din naman namin yan ng matagal-tagal, pero talagang kailangan na namin ng tulong din, ng for example, the HPG. Dahil yung atin pong tinatawag na discipline on the road. So marami ho tayong tinatackle dito at kami ay natutuwa naman na after training from us, ang ating pong mga HPG, medyo na kakabisa na rin buong EDSA. 24-kilometer stretch and how many HPG are there in the choke points. Pagbigyan po natin na magkaroon pa ng marami silang gagawing assessment. Kanina nakikita ko, bago pumunta dito, yung yellow lane talagang nilalagyan na po. I think that's DPWH. Making sure na alam ng mga buses na doon lang po sila sa yellow lane. Ma'am, you might want to clarify this lang po kasi nung Lunes, meron po kami mga nare-receive na text messages from our viewers asking kung authorized pa rin daw po ba ang MMDA na manghuli po ng mga erring motorists. Oh, definitely, we are authorized. Ang HPG, binigyan po rin namin sila ng mga tickets. But if we see na in between, nung mga choke points na yan, may nakikita pa rin kaming mga violations. Opo, definitely, we apprehend pa rin. And another question, Mama, bali ito pong mga ginagawa po natin ngayon, we are
trying to find solution po sa ating heavy traffic. But some people are saying na short term lang daw po ito. Ano po ba sa tingin ninyo sa experience po ng MMDA, sa assessment ng MMDA, ano po ba yung mga pwedeng long-term solutions to the traffic that we are experiencing here in Metro Manila? Pinag-uusapan po yung sa infrastructure naman. So let's go to engineering. So marami hong napag-uusapan na approved na po ng ating presidente na magkakaroon ng mga additional, like for example for mass transportation. No? Yes. Kaya nag-extend naman tayo ng ating rail transit sa papuntang Cavite, papuntang Antipolo, papuntang Bulacan. So that would really solve much of the transport problem ng ating pong mga kababayan. So if they use more of the trains, so mas maganda ang mas malaki ang kapasidad ng train, no? Kaysa magbaybay po sila via bus. But there are so many discussions na ako po ay nagiging kasama, pero eventually, madidinig po natin, lalo na from LTFRB, from LTO, from DOTC itself, no? DPWH. Kami ho yung pinag-uusapan na rin yung mga proyekto under the DREAM Plan, no? So, ako yung umattend ng hearing po sa Senado nung Lunes, at ito ay pinag-uusapan po sa isang hearing. Ano-ano ba ito mga ito? Makakatulong ba ito, no? Lalo na yung pinag-uusapan nating nawawala sa ekonomiya, mga ganyan. At ano lang ho, medyo, sabi nga na, let's be patient also. At saka tulungan ng lahat. Coordinate. It's not only the government, but definitely the public. Okay. Opo. At syempre, speaking of the public, kung meron silang gustong i-report sa MMDA Metro Base, saan sila ko contact? Doon pa rin sa hotline ninyo na 136 po. Okay. Hotline 136. Okay. Thank you so much for joining us this morning, ma'am. Maraming salamat din sa iyo, Alan and Vivian. Thank you very much. Nakapanayan po natin mga kaibigan ang General Manager ng MMDA, si Undersecretary Corazon Jimenez. Okay, sa puntong ito, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga, dagdag na mga balita mula kay Ara Perez. Maraming salamat, Alan at Vivian. Sa harap ng banta ng El Nino, tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente hanggang sa 2016. Ayon kay DOE Officer in Charge Zenaida Monsada, aabot sa 13,300 megawatts ang power supply sa susunod na taon. Sapat para sa 12,000 megawatts na demand. Batay sa kanilang pagtataya, ang supply ng kuryente sa rehiyon ng Mindanao ang lubhang maapektuhan dahil karamihan sa mga probinsya doon ay umaasa sa hydroelectric power plants. Gayunman, pagdating ng 2016, magkakaroon na ng sariling kuryente ang rehiyon dahil sa inaasahang pagsisimula ng operasyon ng bagong power plants. Para naman sa OFWs na nais bumoto sa kanilang lokalidad sa susunod na taon, sa ika-12 na ng Oktubre ang deadline para sa pagpapalipat ng inyong record mula sa inyong overseas registry. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, maaaring mag-apply ng transfer of registration ang mga overseas voter. Ipinaliwanag din ni Jimenez na hanggang October 31 naman maaaring magparehistro ang mga botanteng nais maging overseas voters. Maaari nila itong gawin sa mga embahada ng Pilipinas, pre-departure orientation seminars, Office of the Commission on Filipinos Overseas, NAIA at sa POEA. Samantala, ipinahayag ni Pangulong Aquino ang posibleng pagtatalaga kay Western Samar Representative Mel Senen Sarmiento bilang bagong kalihim ng DILG kapalit ni Mar Rojas na nagbitiw para bigyan daan ang 2016 presidential elections. Sa panayam sa Pangulong Aquino ng Philippine Daily Inquirer, ipinahayag nito na nais niyang iupo ito sa pwesto na binakante ni Rojas matapos italaga bilang Administration Presidential Standard Bearer. Giit ng Pangulo, may isinasaayos na lang na iba pang aspeto para sa maayos na paglilipat ng pamunuan. Si Sarmiento ay tumatayo bilang Secretary General ng Liberal Party. Nauna nang sinabi ng Pangulo na pinalawig muna niya ang termino ni Rojas sa DILG para tapusin ang mahalagang programa. Congressman Mel Sarmiento, I've offered the job to him. He, former mayor, head of the House delegation to the CA. So yung transition is being worked out so that he is not thrown into the deep end right away. And there's a smooth transition between Secretary Rojas and Congressman Sarmiento. Okay. And of course, subject to confirmation by the CA. Hindi
naman natitinag si Pangulong Aquino na isulong ang pagpasa ng panukalang Bangsamoro Bisiklo. Inihayag ito ng Pangulo sa harap ng ulat na tila nauubusan na umano ng panahon ng administrasyon para maipasa ito sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Gayunman, tiwala naman ang punong ehekutibo na hindi na magreresulta ng panibagong digmaan sakaling hindi mabigyang daan ang BBL. Dahil na rin sa determinasyon ng Moro Islamic Liberation Front na mabigyang katuparan ang peace and development sa Mindanao. I don't submit to the premise that war will break out. I don't think there is any interest from the major players to re-engage in a bloody conflict. Having said that, there will be the spoilers who will want to exploit the current difficulties to show that their avowed aims of gaining what they want through violent means is the only way to go about it. So those of us who are advocating peace should really even redouble our efforts to thwart these groups who would want us to plunge again into really a pointless conflict. So who should be blamed? I think I leave that up to the Filipino people who will have an opportunity next year's elections. No? Yan na po ang kabuuan ng ating mga ulat ngayong Wednesday morning. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you. Thank you so much, Ara Perez mula sa PTV Studios. 52 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Paraanin muna natin ang ilang mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Mula po kay LV Mira ng Calbayog City. Sobra po ang saya ng mga Calbayog noon sa position ngayon ng aming Congressman Mel Sarmiento bilang DILG Secretary. Congrats po, Congressman Mel. God bless po palagi. Good morning po. Ako po si Junjun Tolututun from Zamboanga del Norte. Binabati ko po ang aking kaibigang si Atura Bosky dyan sa Manila ngayon. Hello, Atura. Good AM, Kuya Alan, Ate Vivian. Ako po si Mohammed ng Davao City. Sana po ay maisabatas na ang BBL para makamit na ang kapayapaan dito sa Mindanao. Kundi lang dito sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Ayan po. Meron din dito, buenos dias, buong Pilipinas. Pakibati po, lalo na sa mga taga Badian. Lahat ng mga nakikinig ng PBS Radyo ng Bayan, palaging nanonood ng IBC 13 at PTV. Alberto Amandoropon ng Poblasyon Badian, Cebu City. Okay, mga balita muli mula sa ating mga provincial stations, Vibs. Yes, puntahan muna natin ang ating kasamang si Sally Jamasali sa Tawi-Tawi. Sally, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sa mga highlights ng 42nd anniversary ng lalawigan ng Tawi-Tawi, inimbitahan ng Congressional District at punong panlalawigan ang 100 miyembro ng Philippine Military Academy Silent Drill upang lalo pang bigyang kulay at kasiyahan ng nasabing selebrasyon. Ito ang masayang kinumpirma ni na Congresswoman Ruby Sahali at Governor Sahali. Anila maliban sa pagpapakitang gilas ng mga kadete sa pamamagitan ng silent drill, gagamitin rin ng mga ito ang kanilang oras sa pagkikipagdialogo sa mga kabataan ng Tawi-Tawi upang ganap na maintindihan ang military discipline at academic excellence ng PMA at mainganyo ang mga ito na para mag-apply bilang isang kadete. Maliban dito, inihanda na rin ng punong panlalawigan ng isang programa, ang ADAPT Cadet Program, isa sa mga dati ng program ng Philippine Military Academy na tinaguriang Home Away from Home para sa mga bibisitang kadete dito sa lalawigan. Sa ilalim ng naturang programa, inasahan na ang mga magiging kwalipikadong maging foster parents ay magagampanan nila ang pag-aaruga ng isang tunay na magulang at gayon din ang mga kadete. Ang selebrasyon ng 42nd anniversary ng lalawigan ng Tawi-Tawi ay magsisimula sa September 23 hanggang 27 at ito ay may temang facing up to the challenges of ASEAN integration with strength, collaboration and harmony among Tawi-Tawian. Para sa Radyo Vision, Sally Jamasali mula sa Radyo ng Bayan Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Sally Jamasali. Balikan na po natin ang ating kasamang si Ara Perez, dyan sa PTV Telestudio. Puspusan na nga ang paghahanda ng mga ahensyang involved dito sa APEC at hangad natin ang matagumpay na pulong sa darating na Nobyembre. Naway nabigyan po namin kayo ng magandang simula ngayong Miyerkules ng umaga, lalong-lalo na po sa aking daddy na si Amado na nagdiriwa ngayon ng kanyang kaarawan. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Thank you.
Okay, Sir Alan, go ahead. Basahin na natin ang ating mga mensahe. Meron pang ilang makapahabol dito. Sabi ito, good AM, Sir Alan, Ma'am Vivian. Binabati po namin ng maligayang kaarawan ng aming kumare dyan sa newsroom ng Radyo ng Bayan, si Mayet Quaresma Cepeda. Happy birthday mula sa Transmitter Boys ng DWPE Radyo ng Bayan. Okay. Good AM, Ma'am Vivs and Kaalan. Dapat po gawing forever yung mga HPG sa EDSA nang sa gayon ay maiwasan na rin ang mga sakuna o krimen sa EDSA JC ng Makati. At good morning po, Ms. Vin at Kaalan. Paki-congrats po kay PO2 Fortunato ng HPG sa balintawak na ginawa niya kahapon pagtulong sa PWD na pinasakay sa taxi at siya ang nagbayad ng taxi fare. Mahatid lang. Yan po ay mula kay Jerry C. Bumabate kina Idil, Kayden, Argel at Janya. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At sa pangalan naman po ni Cap Francis Cancino, nakapiling nyo this morning, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.